Dear Kuya Allen, ang kwento ko pong ito ay nangyari matagal na panahon na. Nagpaparenovate kami ng bahay noong mga panahon na yon. Ang aming bahay ay maliit lamang. Meron itong 3 kwarto. Ang master's bedroom, ang kwarto naming magkapatid, at ang maid's room. Siyempre, meron ding kusina, sala, at banyo. Nagplano ang mga magulang ko na iparenovate ang bahay namin mula sa bungalow type upang maging 2-story house. Kinausap nila ang arkitekto at sinabi na mukhang kailangan namin daw lumipat ng ibang tirahan pansamantala para makagalaw sila ng maayos. And besides, walang matitira sa aming lumang bahay kundi ang mga dingding nito. Nagplano na kaming lumipat sa aming apartment na malapit dito sa bahay namin dahil nga sa sinabi ng arkitekto. Nabalitaan ito ng aking tita na nakatira sa parehong municipality namin. Sabi niya na bakit daw hindi na lang sa kanila kami tumira. Total, madami rin silang kwarto sa bahay na bakante. At malaki-laki yon para matirhan naming pamilya. Pansamantala lang naman daw. At siyempre para makameno sa gastos na rin sa pamilya namin. Malaki-laki rin ang gastos ng pagpaparenovate. Malaki-laki din ang bahay ng tita ko. Meron silang master's bedroom para sa mag-asawang tita at tito ko at ang servants quarters sa may dulo ng bahay sa ibaba. Sa itaas naman ay 1 kwarto para sa pinsan kong si Kuya Arthur. At sa kakapanak pa lamang niyang asawang si Ate Alice. At sa anak nilang si Samantha. 1 kwarto para sa pinsan kong si Ate Karen. At ang asawa nitong si Kuya Jeffrey. At ang 2 nilang maliliit na anak. 1 kwarto para sa anak ni na Ate Karen na sina Jason at James na 7 at 8 gulang noon. 1 kwarto para sa isang pinsan kong si Kuya Greg na wala pang asawa. At 1 bakanteng kwarto na inaanok nila na tirhan namin pansamantala. Nakakatabi ng kwarto ni Kuya Greg. Malaki din ang kwarto. Mas malaki ng konti sa master's bedroom ng mga magulang ko. At medyo komportable naman doon dahil may sarili namang banyo. Sa umpisa ay ayaw ng mama ko na doon kami tumira. Siyempre daw, hindi ka makagalaw ng maayos kasi makikisama ka. Pero naisip ni mama na makakamura nga naman kami kesa magrenta ng 20,000 a month at pandagdag na rin yun sa pagpapagawa ng bahay. Sa madaling salita, napapayag din si mama na doon muna kami pansamantalang manirahan. Kaming 4 ng pamilya ko ang lumipat sa bahay ng tita ko. Ako, ang kapatid ko, ang mama at papa ko. Siyempre naninibago pa kami. Lagi nila kaming kasabay kumain at talagang bisita ang turing sa amin. Nahihiya naman kami dito at medyo kulkulado ang mga galaw kasi nga ibang bahay yung tinitiran namin ngayon. Kailangan talagang makisama kami. Mabait naman ang turing ng pamilya nila sa amin at ipinagpapasalamat namin yon. Naging close din kami sa aming mga pamangkin na anak ng Ate Karen. Tuwing umaga, inihahatid kami ni Papa sa school. Nagdadala siya ng sasakyan patungo sa kanyang trabaho at isinasabay niya kami bago siya dumiretso sa opisina. Makalipas ang ilang linggo,
Ang papa ko naman ay umalis muna patungong US kasi ay may aasikasuhin siya doon at titira muna siya sa kapatid niya sa LA. Tatlo na lang kami ni na mama na nakatira doon sa bahay ng tita ko at wala nang maghahatid sa amin papunta sa eskwela. Nagko-commute kaming magkapatid. Kami ng kapatid ko ay nasa kolehiyo pa nung mga panahong yun. Wala pa kaming sasakyang magkapatid, kaya nagko-commute kami. Ang opisina ni mama ay nasa bayan lang namin. Si mama ang gumagamit ng sasakyan pag alis ni papa. At inihahatid lang niya kami sa labasan ng subdivision upang makasakay ng bus. Isang sakay lang naman ng bus patungo sa eskwelahan namin. Minsan, habang kami ay nag-aabang ng bus, nakita kami nila Ate Karen at Kuya Jeffrey. Sinabi nila na sumabay na daw at on the way naman ang aming paaralan papunta sa kanilang trabaho. Mahirap sumakay ng mga oras na yon at syempre, di na kami tumanggi. Ang gwapo ng forma ni Kuya Jeffrey noon. Naka-white siyang long sleeves at naka-gold siyang necktie na bagay sa kanyang mistisong itsura. May lahi kasing Amerikano ito. 6 feet ang taas niya at maganda ang pangangatawan na halatang nag-gym. Maganda siya sa pagdadala ng damit. At nung nasa koleho pa siya, ay dati modelo ito. Talagang tuwang-tuwa ako noon na makikisabay kami sa kanila kasi masisilayan ko ang gwapong-gwapong asawa ng pinsan ko. Hindi kasi kami masyadong nagpapang-abot sa bahay ng tita ko kasi pag umaalis kami ay tulog pa sila at pag dumadating sila ay tulog na kami. Hindi ko alam kung bakit maaga silang pumasok ng araw na yon. Pumasok na kami ni Kuya sa kani-kanyang eskwelahan. Ang pasok ko ay hanggang 2 p.m. lamang at si Kuya ay hanggang 7 p.m. Matapos ang aking mga klase ay dali-dali akong umuwi ng bahay. Kumatok ako at isa sa mga maid ang nagbukas sa akin. Pumasok ako ng bahay at nagbihis na. Nakaramdam ako ng konting init at may naisip ako. Siguradong may X-rated na palabas si Kuya Greg sa kwarto niya. Nagpunta ako sa kwarto niya at nagtingin sa kabinet. Hindi nga ako nagkamali. At meron nga akong nakita. Pilipino ang tema ng video na ito. Nanginginig ang mga kalamnan ko kasi ngayon lang ako makakapanood nito. Na ako lang mag-isa. Tamang-tama, walang tao sa bahay nila tita. Mula sa aming kwarto ay matatanaw mo kung may darating. Kaya't di ako natakot na mahuli kasi siguradong maibabalik ko yung tape na yon bago pa man may makapasok sa loob ng bahay. At kinuha ko nga yung tape. Isinalang ko sa player ang tape at nanood ako. Hindi masyadong gwapo ang bida, ngunit makikita mo pa rin na magagaling ang mga ito. Maya-maya ay may biglang kumatok. Natakot ako dahil akala ko ay ako lang ang mag-isa sa bahay. Sa aking pagkataranta, binuksan ko kaagad ang pintuan ng aming kwarto at hindi ko naisara ang pinapanood ko.
Ang kumakatok pala ay walang iba ay kundi si Kuya Jeffrey. Wala siyang suot na pangitaas at naka-blue na boxers lamang at ito ay nakapaa. Ang gwapo niya at ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Lalo akong nanginig at nanlamig ang aking pakiramdam. Sabi niya sa akin, "Andyan ba si Sofia? Kasi isinama ni Ate Karen mo si Carla sa mall. Hindi ko alam kung isasama rin niya si Sofia." Ang tanong nito, "Ay Kuya Jeff, di ko po alam. Kakarating ko lang po eh." Ang nakangiti kong sabi. Ang sabi kasi ng yaya ni Carla, di raw niya alam kung isinama ni Ate Karen si Sofia. Dagdag ni Kuya Jeffrey. Siguro po isinama yun kasi sigurado magtatapo yun kapag si Carla lang ang sinama. Ang sambit ko. Oo nga eh. O sige. Ang sabi ni Kuya Jeffrey nang walang ano-ano'y narinig namin ng isang babaeng boses. Ano yon? Ang tanong ni Kuya Jeffrey. Ang pintuan ay nasa may kaliwang bahagi ng kama at ang TV naman ay nasa may paanan nito. May cabinet na nakaharang sa paningin papuntang TV, kaya di agad mapapansin kung ano ang palabas, kung di ka nasa loob mismo ng kwarto. Ngunit pumasok na si Kuya Jeffrey sa loob ng kwarto at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Napatingin siya sa TV at noon ko lang naalala na patay ako. Huling-huli na nanonood ako. Imbis na magalit sa akin at tanungin kung saan ko yun nakuha, sinabi niyang, "Ayos ang pinapanood mo ah." Para akong nabunutan ng tinik. Pero patuloy pa rin ang panginginig ng aking mga kalamnan, dala ng kaba. "Dito muna ako ha, sabay na tayo manood. Tagal ko nang di nakakapanood nito eh." Ani ni Kuya Jeffrey. "Kayo pong bahala." Ang sabi ko na nangangatal. Nakatayo lang siya sa loob ng kwarto sa may pintuan at ako naman ay umupo na sa kama. Bigla niyang isinara ang pinto at nilak ito. Tuluyan nang pumasok si Kuya Jeffrey sa loob ng kwarto at umupo sa kama. "Tabi tayo ha," ang sabi ni Kuya Jeffrey at tumabi sa aking kaliwa. Di ko alam ang gagawin ko, kaya't pinabayaan ko lang siya. Nakakapag-init talaga yung mga eksena doon. Ang napapanood na namin ay may ginagawa ang babae sa kanyang lalaking kapareha. Biglang nagsalita si Kuya Jeffrey na, "Ang galing ng babae. Ikaw ba? Nagawa mo na ba yung ganyan?" Tanong nito. Hindi pa po." Ang bigla akong naisagot. Nagsinungaling ako dahil sa kaba. Biruin mo, ang aking crush na asawa ng pinsan ko nasa tabi ko at naka-boxers lang habang pinapanood namin ito. Halatang halata sa kanya na init na at mukhang nahahalata niya na kanina ko pa yung pinagmamasdan.
Ipinatong ni Kuya Jeff ang kanyang kamay sa kanyang harapan. At nagsimulang animoy ng hihikayat. Hindi na talaga ako mapalagay sa mga oras na yon. Nakatutok ang paningin ko sa kanyang bukol. Nang biglang hinawakan niya ako sa may kamay at sinabing, "Kanina mo pa yan tinitingnan na. Gusto mo ba?" Hindi na ako nakapalag dahil inakbayan na ako ng kanang kamay ni Kuya Jeffrey. Umangat siya ng kaunti sa kanyang kinaupuan. Tinanggal niya ang kanyang boxers ng kaliwang kamay. Di na ako nagtaka dahil nga may lahi itong banyaga. Ngunit nang mangha pa rin ako dahil ngayon lang ako nakakita ng ganito ng malapitan. At ibinaba ni Kuya Jeffrey ang aking ulo at itinutok sa kanyang harapan. Nahirapan ako ngunit pinilit ko itong tiisin upang lubos pang mapaligaya ang aking Kuya Jeffrey. Halos kasabay nito, hindi na namin namalayan na tapos na pala ang pinapanood namin. Hindi na namin ito napanood ng buo. Tumayo ako papuntang banyo at naglinis. Pagbalik ko sa kama, ay tulala si Kuya Jeffrey at hindi pa rin makapaniwala sa kanyang naranasan. "Ang galing mo ah," ang biglang nasabi ni Kuya Jeffrey sa akin. "Kailan ba pwedeng ulitin yon?" "Di pa nagagawa sa akin ni Karen yan," ang dagdag niya. Kinindatan ko lang siya at sabi ko, "Basta pag tayong dalawa lang ang nandito. Sige, gawin natin ulit. Baka mahuli kasi tayo mahirap na. At least kung yung mga katulong lang ang nandito, di pa rin tayo mahuli. Kasi nasa likod lang man ng maid's quarter at di tayo madidinig. Ulitin natin to ha." Ang pangungulit na sabi ni Kuya Jeffrey habang nagbibihis ng boxers na tinanggal niya kanina. At mukhang hahanap-hanapin niya ang ginawa ko sa kanya. "Oo ba? Basta ikaw, Kuya Jeff." Sagot ko. "Maitanong ko lang, di ba sumabay kami kanina sa inyo papuntang school? Ang akala ko, papasok kayo sa trabaho." Ang dagdag kong tanong. Kasi ganito yon. Nag-resign na ako sa dati kong trabaho. Job interview ko kanina. At nag-leave na din si Ate Karen mo para maipasyal ang mga bata sa mall. Di na nga ako sumama kasi gusto ko magpahinga. Napapagod kasi ako dahil laging panggabi ang duty ko. Kaya nga di tayo nagpapang-abot dito Ang tugon niya. Si Ate Karen, tuwing kailan yung trabaho? Pag-aalala ko. Ganun pa rin work hours niya. Konting tiis na lang daw kasi magre-resign na rin siya. Kaya ihahatid ko na lang muna siya sa trabaho at babalik na ako kagad dito sa bahay. Sabi ni Kuya Jeff. Ganun ba? Mukhang mauulit itong ginawa ko dito bukas Sabay sunggab sa kanyang harapan. Bukas, ganitong oras din ang uwi ko. Kaso, paano yung mga bata? Ang sinabi ko. Papatulugin ko ang mga yon. Huwag kang mag-alala. Sina Jason at James naman, nasa school pa ng tanghali.
ang paninigurado ni Kuya Jeffrey sa akin. Hinalikan ako ni Kuya Jeff sa labi ng matagal. Paglabas niya ng kwarto, lumabis na rin ako at sinauli ang tape ni Kuya Greg. Kinabukasan, pag-uwi ko galing school, nagbihis lang ako at nag-abang ng pagkatok ni Kuya Jeffrey. Maya-maya ay kumatok na. Pagbukas ko ng pinto, sumambulat sa akin ang kanyang katawan na nakatapis lamang. Kagagaling lang niya sa paliligo. Bigla niya ako hinalikan at isinara ng mabuti ang pinto. At naulit nga muli ang pagtatagpo namin ng asawa ng aking pinsan. Naging masaya ako sa pagtira namin sa bahay ng tita ko dahil nga kay Kuya Jeffrey. Ngunit nung makalipat na kami sa aming bahay, ay natigil din ang mga pagtatagpo namin na yon. Pero gayon pa man, hindi ko yun makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Yun lamang po ang aking kwento. Maraming salamat.